Isang mainit na yakap sa inyong mga puso, mga minamahal kong tagapakinig. Muli, ito si Elsa, ang inyong kasama sa bawat pintig at bawat kwento. Dito lang sa Tinig ng Pag-ibig. Sabi nila, ang pag-ibig ay bulag. Pero paano kung ang mismong pag-ibig na yan ang magiging dahilan para imulat ka sa isang masakit na katotohanan? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang babae bago niya piling iligtas ang sarili? At syempre, hindi makukumpleto ang gabing ito kung hindi ko ipapakilala sa inyo ang babaeng tunay na nasa likod ng tagumpay ko. Napatigil si Alena sa paghakbang. Ilang metro na lang ang layo niya sa maliit na entablado kung saan nagsasalita si Angelo, ang kanyang asawa. Mahigpit ang hawak niya sa silver tray na naglalaman ng paboritong kaldereta ni Angelo na niluto niya buong hapon. Amoy na amoy pa ang bango nito. Isang amoy na para sa kanya ay amoy ng tahanan, amoy ng pagmamahal. Ngumiti si Angelo sa mga bisita. Isang ngiting kasingkinang ng mga ilaw sa Grand Ballroom. Lahat ng importanteng tao sa mundo ng negosyo ay naroroon. Lahat sila nakatingin sa asawa niya ng may paghanga. At nakatingin din si Alena. May pagmamalaki sa kanyang mga mata. Iyon ang asawa niya. Ang lalaking pinangarap niya. Itinaas ni Angelo ang kanyang kamay, hindi sa direksyon ni Alena, kundi sa isang babaeng nakaupo sa pangunahing mesa. Isang babaeng nakasuot ng isang kumikinang na pulang bestida na ang ganda ay tila isang diamante sa gitna ng silid. Si Cassandra, pagpapatuloy ni Angelo. Ang boses niya ay puno ng pagsamba. Ang aking inspirasyon, ang aking lakas, ang nag-iisang babae na karapat-dapat na tumayo sa tabi ko. Hindi nabitawan ni Alena ang hawak na tray. Ang mga daliri niya ay nanigas sa paligid ng malamig na metal, pero sa loob niya, gumuho ang lahat. Ang masigabong palakpakan ng mga tao ay parang isang malakas na ugong sa kanyang tainga. Ang mga ngiti at pagbati para kay Angelo at Cassandra ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Ang mga mata niya ay napako sa leeg ni Angelo. Sa kurbatang sutla na maingat niyang pinlantsa kaninang umaga. Naalala niya pa ang lambing sa kanyang mga daliri habang inaayos iyon. Ang halik na iginawad niya sa pisngi nito bago ito umalis. Good luck sa party, mahal, bulong niya noon. Ngayon, ang kurbatang yon ay parang isang lubid na biglang humigpit sa sarili niyang lalamunan. Nagsimula ang mga bulungan. Sino yan? Yung may dalang pagkain? Asawa niya yata, di ba? Nako, nakakaawa naman. Anong ginagawa niya dito na ganyan ang itsura? Bawat salita ay isang sampal. Naramdaman ni Alena ang init na gumapang sa kanyang mga pisngi. Ang pakiramdam na tila hinuhubaran siya sa harap ng daan-daang tao. Gusto niyang magtago, gusto niyang maglaho, pero hindi siya tumakbo. Dahan-dahan, sa paraang hindi gumagawa ng kahit anong ingay, ipinihit niya ang kanyang katawan. Bawat hakbang palayo ay parang may bigat na 1 tonelada. Hindi siya lumingon. Ayaw niyang makita nila ang mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Nang malapit na siya sa malaking pinto palabas, naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso. Isang pamilyar na amoy ng pabango. Isang pamilyar na higpit ng hawak. Si Angelo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakatingin sa sahig na marmol. Sa sarili niyang refleksyon na ngayon ay basag na basag. Idinikit ni Angelo ang kanyang mga labi sa tainga ni Alena. Walang init. Walang pagmamahal, tanging ang lamig ng yelo at ang talim ng isang babala. Umuwi ka na, bulong nito. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga importanteng tao. Ang lamig ng bakal na hawakan ng pinto ay ang unang bagay na nagpabalik kay Alena sa kasalukuyan. Ang kanyang mga daliri na namimitig ay bumitaw. Ang katawan niya ay gumalaw ng kusa, palabas ng ballroom,
palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa nakakabinging palakpakan para sa ibang babae. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa sasakyan o kung paano niya napagana ang makina. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga naglalabong guhit ng kulay sa harap ng kanyang mga mata na pinipigilang lumuha. Ang bawat pamilyar na kanto na kanilang nilikuran ni Angelo noon na puno ng tawanan at mga pangarap ay tila mga estrangherong lugar na ngayon. Nang buksan niya ang pinto ng kanilang bahay, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang mas malupit pa sa ingay ng party. Naroon pa rin ang kanilang wedding portrait na nakasabit sa dingding. 2 taong nakangiti, nangangako ng habang buhay. Naroon ang lumang sofa kung saan sila umupo hanggang madaling araw. Pinaplano ang kinabukasan. Naroon ang mesang kainan na laging may mainit na pagkain, naghihintay sa pagdating ni Angelo. Ang bahay na ito, na binuo niya ng may pagmamahal, ay isa na ngayong malamig na museo ng mga sirang pangako. Hindi na niya kaya. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa pader. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Walang hikbi, walang ingay. Tanging ang bigat ng isang pusong dinurog ang kanyang nararamdaman. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Alena, anak. Isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Si Marites, ang kanilang matandang kasambahay na itinuring na niyang pangalawang ina, ay nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Lumapit ang matanda at umupo sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Hinawakan lang nito ang nanlalamig na kamay ni Alena. At sa simpleng haplos na yon, gumuho ang lahat ng pader na itinatayo ni Alena. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Isang iyak na walang tunog, pero naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pagtataka, lahat ng pait. Shh! Sige lang, ilabas mo lang lahat. Bulong ni Marites, hinahaplos ang kanyang likod. Nandito lang ako. Pagkaraan ng ilang sandali, yumuko si Marites. Dahan-dahan itong tinanggal ang luma at gastado ng sapatos ni Alena. Nakita nito ang pamumula sa kanyang mga paa, ang marka ng paglalakad at pagtayo buong araw. Sinimulan nitong hilutin ang mga pagod na paa. Ang simpleng pag-aalagang yon, ang init ng mga palad ng matanda, ang nagpaalala kay Alena sa yakap ng isang ina. At doon, humagulgol na siya ng tuluyan. Matagal ko nang napapansin, anak, sabi ni Marites sa mahinang boses. Ang panlalamig niya, ang mga gabing hindi siya umuuwi, ang mga lihim na tawag sa telepono kapag akala niya ay tulog na ang lahat. Napatigil si Alena sa pag-iyak. Tumingin siya kay Marites. Lagi kong naririnig, pagpapatuloy ng matanda, may takot sa mga mata. Binabanggit niya ang pangalang Delmar, laging may kasamang kaba o galit. Hindi ko maintindihan. Bago pa man makapagtanong si Alena, bumukas ang pinto sa harapan. Pumasok si Angelo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, na para bang walang nangyari. Hindi man lang siya tumingin sa asawang nakaupo sa sahig na may mga matang namumugto. Diretso siyang naglakad papunta sa coffee table. May kinuha siya mula sa kanyang mamahaling coat. Isang puting sobre. Walang pakundangan niya itong inihagis sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa salamin ay tila isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. Tumingin siya kay Alena. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Pirmahan mo na yan, sabi niya. Divorce papers. Ang mga salitang divorce papers ay nanatiling nakalutang sa hangin, mabigat at nakakalasong parang usok. Si Angelo ay hindi na naghintay ng sagot. Tumalikod ito at pumanhik sa kanilang silid. Ang bawat hakbang ay may diing nagsasabing, tapos na ang lahat. Si Alena ay nanatiling nakatitig sa puting sobre. Sa loob ng sobreng iyon ay ang pagtatapos ng kanyang mundo,
ang katibayan ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. "Huwag anak!" Narinig niyang bulong ni Marites. Ang boses ay nanginginig. "Huwag mong pipirmahan." Pero hindi kumibo si Elena. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Tumayo siya. Ang mga binti ay tila pag-aari ng ibang tao. Hindi niya pinansin ang sobre. Naglakad siya papunta sa kanilang maliit na kwarto sa ibaba, ang kwartong ginawa niyang silid pananahi. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, tahimik na lumabas ng bahay si Elena. Dala lamang niya ang isang lumang handbag. Wala siyang damit na dinala, walang anumang gamit. Tila ba iiwan na niya ang buong pagkatao niya sa loob ng bahay na yon. Sumakay siya ng taxi, hindi sa isang magarang kotse, kundi sa isang taxi na ang amoy ay pinaghalong air freshener at pod. Ngunit ang destinasyon niya ay hindi pangkaraniwan. Huminto ang taxi sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal sa puso ng distrito ng Makati. Sa tuktok nito, nakaukit sa ginto ang mga salitang Delmar Tower. Nag-aalangang pumasok ang security guard nang makita ang simpleng anyo ni Elena. Ngunit isang tango lang mula sa babae sa reception desk ay sapat na para bigyan siya ng daan. Sumakay siya sa isang private elevator, diretso sa pinakatuktok na palapag. Ang pinto ay bumukas sa isang opisina na mas malaki pa sa buong unang palapag ng bahay nila ni Angelo. Ang sahig ay gawa sa nagniningning na kahoy at ang mga dingding na salamin ay nagpapakita ng buong tanawin ng syudad. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng eleganteng suit, ang tumayo at magalang na yumuko. "Ma'am Elena," sabi nito. Ang boses ay puno ng respeto. Siya si Attorney David Reyes, ang pinagkakatiwalaang abogado ng pamilyang Delmar sa loob ng 3 dekada. Umupo si Elena sa malambot na upuan sa harap ng mesa. Inilabas niya mula sa kanyang handbag ang isang lumang litrato, isang magandang babae na may malungkot na mga mata, ang kanyang ina. "Sinabi niya sa akin noon, David," nagsimula si Elena. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "Wag na wag daw akong magtitiwala sa isang lalaking ang tanging nakikita ay ang kinang ng pangalan nating Delmar. Iniwan kami ni Papa para sa isang babaeng ang habol lang ay pera. At namatay si Mama, nawasak ang puso." Huminga siya ng malalim. Kaya nang makilala ko si Angelo, isang simpleng arkitekto na may malaking pangarap, inakala kong siya na ang sagot. Isang taong mamahalin ako. Si Elena lang, hindi si Elena Delmar. Tinago ko kung sino ako. Namuhay ako ng simple at naniwala ako. Napatango si David. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng habag. "Ginawa namin ang lahat ng sinabi ninyo, ma'am. Bawat investment sa kumpanya niya, bawat kontratang nakuha niya. Lahat ay nagdaan sa akin, sa ilalim ng mga anino, para hindi niya malaman na ang pera ng pamilya Delmar ang nag-aangat sa kanya." "Isang malaking kasinungalingan pala ang lahat," sabi ni Elena. May pait sa kanyang boses. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa syudad na pag-aari ng kanyang pamilya. Lahat ng taon na isinakripisyo ko para lang sa wala. Muling nagsalita si David, mas maingat sa pagkakataong ito. "Ma'am, mayroon pa pong iba. Ayon sa utos ninyo, minanmanan namin ang mga galaw ng kumpanya ni Mr. Serrano at mayroon kaming napansing ilang di pangkaraniwang transaksyon sa mga nakalipas na buwan." Ang atensyon ni Elena ay bumalik sa abogado. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matalim. Isang bagay na mas malamig. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni David. Ang babaeng simple at mahina kanina ay tila naglaho na. Ang pumalit ay ang tunay na tagapagmana ng imperyo ng Delmar. "Ayoko lang ng divorce, David," sabi niya. Ang boses ay may bigat ng bakal. "Gusto kong bawiin ang lahat. Lahat-lahat ng kinuha niya sa akin.
Ang unang hakbang ay tahimik, ngunit matalas. Isang serya ng mga tawag sa telepono mula sa opisina ni David Reyes ang nagbigay buhay dito. Walang sigawan, walang drama. Tanging ang malamig at kalkuladong paggalaw ng kapangyarihan. Sa ilalim ng utos ni Elena, nagpadala si David ng isang legal na kautusan sa lahat ng bangko kung saan nakapangalan ang mag-asawa. Isang legal hold. Ang ibig sabihin, lahat ng joint accounts nila. Ang savings account para sa bahay, ang checking account para sa mga bayarin, maging ang supplementary credit card na hawak ni Angelo ay pansamantalang hindi magagalaw nang walang pahintulot mula sa pangunahing may-ari ng account, si Elena. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Angelo naman ay nasa isang mamahaling restaurant. Ipinagdiriwang ang kanyang inaakalang tagumpay. Katapat niya sa mesa si Cassandra na ang mga daliri ay nakakapit sa braso niya na parang isang tropeo. So she just left? Ganoon lang? Tanong ni Cassandra habang umiinom ng champagne. Walang away? Walang iyak? She knows her place. Mayabang na sagot ni Angelo habang isinasali ng isa pang baso para sa sarili. Alam niyang wala siyang laban. Anong magagawa ng isang simpleng may bahay? Sa huli, babalik din yon. Magmamakaawa. Pero huli na ang lahat. Tumawa si Cassandra, isang tawang parang musika sa pandinig ni Angelo. I can't wait to be the real Mrs. Serrano. Bagay na bagay sa akin ang pangalan na yan. Malapit na, mahal. Konting tiis na lang. Pangako ni Angelo, hinahawakan ng kamay nito. Pagkatapos nito, ang buong mundo mapapasa atin. Sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Elena sa loob ng isang simpleng karinderya. Mula sa kinauupuan niya, tanaw na tanaw niya ang entrance ng naglalakihang gusali ng AS Designs, ang kumpanyang binuo ni Angelo sa tulong ng pera ni Elena. Kumakain siya ng isang simpleng mangkok ng kanin at sinigang, ang uri ng pagkain na matagal na niyang nakasanayan. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga empleyadong papasok at palabas, ang mga security guard na sumasaludo, ang karangyaan na bumabalot sa lugar, wala siyang naramdamang panghihinayang. Ang nararamdaman niya ay isang malamig na determinasyon. Maya-maya pa huminto sa tapat ng gusali ang isang bagong-bagong European sports car, kulay itim na kumikinang. Bumaba mula rito si Angelo. Suot ang isang mamahaling suit na tila isinukat para lang sa kanya. Mukha siyang hari ng mundo. Pinanood siya ni Elena nang hindi kumukurap. Pinanood niya ang bawat mayabang na hakbang. At sa kanyang isip, isang pangako ang nabuo. Lahat ng yan, babawiin ko. Kinagabihan, natupad ang unang bahagi ng plano. Dinala ni Angelo si Cassandra sa isang high-end jewelry store sa isang mall. Ito na ang gabi para bilhin ang engagement ring na matagal nang hinihiling ng dalaga. Choose anything you want, my love, sabi ni Angelo. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Pinili ni Cassandra ang pinakamalaki, pinakamakinang na diamante sa buong tindahan. Nang ilabas ni Angelo ang kanyang itim na credit card para bayaran ito, ngumiti siya ng malapad. Ngunit ang nangiti ay agad na nawala. I'm sorry, sir, sabi ng sales lady, may pag-aalangan sa boses. Declined po ang card ninyo. Kumunot ang noo ni Angelo. What? That's impossible. Try it again. Sinubukan ulit ng babae. At muli, declined po, sir. Ang mukha ni Cassandra ay nagsimulang magbago. Mula sa pagkasabik ay naging pagkadismaya. Ang kahihiyan ay gumapang sa buong pagkatao ni Angelo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng bangko. Ang boses niya ay galit na. This is Angelo Serrano. Why is my card being declined? I have more than enough funds in there. Sigaw niya sa telepono. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at propesyonal na lalong nagpainit ng ulo niya. Sir, we understand your frustration, but according to our system, a legal hold has been placed on this account by the primary account holder.
Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago idinugtong ng operator ang mga salitang nagpayanig sa mundo ni Angelo. Miss Alena Del Mar. Ang pangalang Alena Del Mar ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Angelo na parang isang pagkakamali, isang biro na hindi nakakatawa. Paanong nangyari iyon? Del Mar ang apelyido ng kanyang ina. Isang pagkakataon lang ba? Imposible. Dali-dali niyang ibinaba ang tawag. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang pagkalito at galit ay nag-aagawan. What happened? Anong problema? Tanong ni Cassandra. Ang iritasyon ay halata na sa kanyang boses. Nothing. Bank error? Let's go! Mabilis na sagot ni Angelo. Hinihila si Cassandra palabas ng tindahan. Ang sing-sing na diamante ay naiwang nakatingin sa kanila. Isang paalala ng kanyang biglaang kabiguan. Sa biyahe pa uwi, hindi na siya mapakali. Ang pangalang iyon, ang apelyidong iyon, paulit-ulit sa kanyang isipan. Pagdating sa bahay, ang unang bumungad sa kanya ay ang nakakabinging katahimikan. Pumasok siya na parang isang bagyo. Ang galit ay nag-aalab. Alena, nasaan ka? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa walang lamang sala. Hinagilap niya ang bawat sulok ng bahay, ang silid pananahi, ang kusina, ang hardin. Walang Alena. Ang tanging naroon ay si Marites, na tahimik na nagpupunas ng mga pinggan, na tila hindi naririnig ang kanyang mga sigaw. Nilapitan niya ang matanda. Nasaan si Alena? Alam kong nag-usap kayo. Saan siya nagpunta? Humarap si Marites. Ang mga mata nito ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng tapang na hindi pa nakikita ni Angelo dati. Hindi ko alam, Sir Angelo. At kahit na alam ko, sa tingin niyo ba ay sasabihin ko sa inyo? Ang sagot na yon ay lalong nagsindi sa kanyang galit. Huwag mo akong sinusubukan, matanda. Ngunit hindi na tinag si Marites. Wala na po kayong karapatang hanapin siya. Hindi pagkatapos ng ginawa ninyo. Naiwang tulala si Angelo. Sa unang pagkakataon, may isang taong sumagot sa kanya nang ganoon sa loob ng sarili niyang pamamahay. Puno ng inis, tinalikuran niya ang matanda at pumanhik sa kanyang home office. Kailangan niyang mag-isip. Nang masiguro ni Marites na nagkulong na si Angelo sa opisina, dahan-dahan siyang pumunta sa kusina. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at nag-dial ng isang numero. Hello, Ma'am Alena? Bulong niya. Sa kabilang linya, sa isang hotel suite na tinatanaw ang buong syudad, sumagot si Alena. Manang, kamusta po? Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, anak. Huwag mo akong alalahanin. Sagot ni Marites. Nandito siya. Galit na galit, hinahanap ka. Alam ko po. Mahinahong sagot ni Alena. Manang, may ipapakiusap po sana ako. Isang pakiusap na medyo delikado. Ipinaliwanag ni Alena ang kanyang kailangan. Isang maliit, itim na notebook. Ang personal na planner ni Angelo kung saan nito isinusulat ang lahat ng mahahalagang detalye, mga numero, pangalan, schedule ng mga meeting na hindi opisyal. Alam ni Alena na itinago iyon ni Angelo sa isang lugar na hindi niya karaniwang pinaglalagyan ng gamit. Kinabukasan, habang nasa opisina si Angelo, sinimulan ni Marites ang kanyang misyon. Sa kanyang kaalaman, sa bawat sulok ng bahay, hindi siya nahirapan. Natagpuan niya ito sa ilalim ng mga lumang damit sa pinakailalim na drawer ng aparador. Ang itim na notebook. Maingat niya itong ibinalot sa isang lumang dyaryo. Nang dumating ang isang motorcycle courier na ipinadala ni David, iniabot niya ang balutan. Ngunit bago umalis ang rider, may inabot si Marites na isang maliit na plastic container. Pakibigay kay Alena, sabi niya. May ngiti sa kanyang mga labi. Puto, paborito niya to. Sabihin mo, mag-iingat siya palagi. Nang makarating ang notebook sa mga kamay ni David at Alena, agad nila itong sinuri. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay ni Angelo, mga petsa, mga pangalan ng kumpanya,
at mga halaga ng pera na hindi tumutugma sa opisyal na mga libro ng AS Designs. May isang pangalan na paulit-ulit na lumitaw, Project Nightingale, at may mga petsa ng meeting na may kasamang isang inisyal lang, Mr. Z. Si David ay seryosong nakatingin sa mga numero. Ang kanyang mga kilay ay magkasalubong. Nagdial siya sa kanyang telepono. Ilang sandali pa, tumawag siya kay Alena na nasa kabilang silid. Ang boses niya ay may bigat at pagkaapura. Alena, this is bigger than we thought. Ang mga numero dito, hindi lang ito simpleng paggastos para sa kabit niya. This is systematic embezzlement. Ang mga salitang systematic embezzlement ay nag-iwan ng isang matinding lamig sa dibdib ni Alina. Isa na itong krimen. Ang pagtataksil ng kanyang asawa ay lumampas na sa hangganan ng kanilang nasirang pagsasama. Ito ay isa na ngayong banta sa kumpanyang pinaghirapan niyang itaguyod mula sa mga anino. Habang si Alena ay abala sa pagsusuri ng notebook, si David naman at ang kanyang team ng mga forensic accountant ay naghahalughog sa digital na mundo. Bawat email, bawat bank transfer, bawat resibo na konektado kay Angelo Serrano ay kanilang sinusuri. Nais nilang bumuo ng isang timeline, isang mapa ng kanyang mga kasalanan. Kailangan natin ng mas malalim na background check sa kanya, Ma'am Alena. Sabi ni David habang nagkakape sila. Anumang bagay na makakatulong sa atin na maintindihan ang motibo niya. Anumang bagay na magagamit natin laban sa kanya. Tumango si Alena. Gawin mo ang lahat ng kailangan, David. Makalipas ang 2 araw, pumasok si David sa opisina ni Alena. May dalang isang folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagtataka. May nahanap kami. Sabi niya, inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Isang bagay mula sa nakaraan, mga 5 taon na ang nakalipas. Ang dokumento ay isang medical bill mula sa isa sa pinakamahal na ospital sa bansa. Isang napakalaking halaga para sa isang major heart surgery. Ang pangalan ng pasyente, Eliana Serrano, ang ina ni Angelo. Ngunit ang nakakuha ng pansin ni Alena ay ang bahagi ng amount paid. Nakasulat doon, fully paid via charity donation. At sa tabi nito, ang pangalan ng nag-iisang donor, Alay Puso Foundation. Napatitig si Alena sa pangalan ng foundation. Isang maliit, pribadong foundation na siya mismo ang nagtatag gamit ang isang bahagi ng kanyang mana. Itinatag niya ito para tumulong sa mga taong nangangailangan nang hindi nalalaman kung sino ang nasa likod nito. Bigla, bumalik sa alaala niya ang isang gabi, noong nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon ni Angelo. Umiiyak ito sa kanyang balikat. Ang malakas na katawan nito ay nanginginig. Kakatawag lang ng doktor ng kanyang ina. Kailangan daw nito ng agarang operasyon sa puso, isang operasyong hindi nila kayang bayaran. Hindi ko alam ang gagawin ko, Alena. Sabi ni Angelo noon. Ang boses ay basag. Ang nanay ko na lang ang meron ako. Mawawala siya sa akin. Naantig ang puso ni Alena. Nakita niya ang dalisay na pagmamahal ng isang anak. Kinabukasan, tumawag siya kay David. Hindi niya sinabi kung para kanino. Sinabi lang niya na may isang pamilyang kailangan ng tulong mula sa Alay Puso Foundation. Isang linggo pagkatapos, matagumpay na naoperahan si Aling Eliana. Nang ibalita yon ni Angelo sa kanya, ang saya sa mukha nito ay hindi mapapantayan. Isang milagro. Mahal. May isang foundation na nagbayad ng lahat. Hindi ko alam kung paano sila pasasalamatan. Niyakap lang siya ni Alena noon. Ang sikreto ay nanatili sa kanya. Isang pribadong regalo ng pag-ibig. Ngayon, habang nakatingin sa dokumento, ang matamis na alaala ay naging mapait na abdo. Ang lalaking minsan nang umiyak sa kanyang balikat dahil sa takot na mawalan ng ina, ay ang siya ring lalaking walang awang dumurog sa kanyang puso. Ang buhay ng ina nito, na siya ang nagligtas,
ay tila walang halaga sa ginawa nitong pagtataksil. Naramdaman ni Elena ang isang kakaibang kapayapaan sa gitna ng sakit. Hindi ito galit, hindi ito paghihiganti. Ito ay ang bigat ng isang katotohanan. Hawak na niya ngayon ang pinakamabigat na sandata. Hindi isang legal na dokumento, hindi isang ebidensya ng krimen, kundi ang tanikala ng utang na loob. Isang utang na hindi kayang bayaran ni Angelo. Isang utang na habang buhay niyang isusumbat sa kanya. Biglang tumunog ang telepono ni Alina. Isang numerong hindi nakarehistro. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ng isang matandang babae ang kanyang narinig, nanginginig at puno ng pagsisisi. Alina, anak, si Eliana ito, ang nanay ni Angelo. Huminto ang paghinga ni Alena. Anak, may kailangan akong sabihin sa iyo tungkol kay Angelo. Humikbi ang matanda. Patawarin mo ako. Ang boses ni Aling Eliana sa kabilang linya ay parang isang basag na salamin, puno ng lamat at sakit. Nagkasundo sila ni Alena na magkita sa isang maliit na kapilya malapit sa tinitirhan ng matanda. Isang lugar na tahimik kung saan ang mga sikreto ay maaaring sabihin ng walang takot. Pagdating ni Alena, nakita niya si Aling Eliana na nakaupo sa isa sa mga bangko sa harap, nakayuko sa panalangin. Ang dating masiglang mukha ng matanda ay nababalot ngayon ng kalungkutan at pag-aalala. Ang kanyang buhok ay mas pumuti, at ang kanyang mga balikat ay tila binibigatan ng buong mundo. Dahan-dahang lumapit si Alena at umupo sa tabi niya. Hindi sila nagsalita ng ilang sandali. Tanging ang amoy ng kandila at ang katahimikan ng banal na lugar ang namamagitan sa kanila. Patawarin mo ako, anak. Unang nagsalita si Aling Eliana. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Naging duwag ako. Kinuha ng matanda ang kamay ni Alena. Ang balat nito ay magaspang, ngunit ang hawak ay puno ng pagsisisi. Nang bigla kang umalis, tinanong ko si Angelo kung nasaan ka. Ang sabi niya sa akin, iniwan mo daw siya. Sumama ka sa ibang lalaki. Napapikit si Alena. Ang lalim ng kasinungalingan ni Angelo ay parang isang bangin na walang katapusan. Hindi ako naniwala sa simula. Pagpapatuloy ng matanda, umiling-iling. Kilala kita, Alena. Alam kong hindi mo magagawa iyon, pero nagalit siya. Sinigawan niya ako. Sinabi niya na kung hindi ako mananahimik, ang stress ay makakasama sa puso ko. Ginamit niya ang sakit ko laban sa akin para patahimikin ako. Isang hikbi ang kumawala mula sa matanda. Natakot ako, anak. Natakot akong iwanan din niya ako. Kaya wala akong ginawa. Pinabayaan kitang mag-isa. Patawarin mo ang isang makasariling ina. Umiling si Alena. Hinigpitan ng hawak sa kamay ni Aling Eliana. Wala po kayong kasalanan, Nay. Biktima lang din po kayo. May kinuha si Aling Eliana mula sa kanyang bag. Isang lukot-lukot na sobre. Ito, ibinigay mo ito sa akin noong Pasko. Pero itinago ito ni Angelo. Ngayon ko lang nahanap nang naglilinis ako ng mga gamit niya. Binuksan ni Alena ang sulat. Iyon ang Christmas card na ipinadala niya. Sa loob, bukod sa kanyang pagbati, may isang pangungusap doon. Nay, sana po magustuhan ninyo at ni Angelo ang sorpresa ko para sa anniversary namin. Isang munting regalo para sa lahat ng sakripisyo niya. Kumunot ang noo ni Alena. Ang regalo. Ang titulo ng isang maliit na bahay at lupa sa probinsya sa tabi ng dagat. Iyon ang pangarap ni Angelo. Isang simpleng bahay bakasyunan kung saan sila tatanda. Ipinangalan na niya iyon sa kanilang dalawa at balak niyang ibigay sa kanya sa kanilang anibersaryo. Ngayon, ang regalong yon ay isa na lamang simbolo ng mga pangarap na hindi matutupad. Nang magpaalam sila, niyakap ni Aling Eliana si Alena nang mahigpit. Ituwid mo ang lahat, anak. Bulong nito.
para sa sarili mo. Huwag mo nang isipin ang matandang tulad ko. Habang naglalakad palayo, ang awa ni Elena para sa matanda ay napalitan ng isang bagong klase ng galit para kay Angelo. Hindi lang siya ang sinaktan nito, ginamit at nilinlang din nito ang sarili niyang ina. Samantala, sa isang madilim na sulok ng isang bar, lalong nawawalan ng pasensya si Cassandra. Ilang araw ng problema ang pera, ilang araw ng iritable si Angelo. Ang pangako ng isang engagement ring ay naging isang nakakainis na alaala. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Mayroon siyang hinala na may itinatago si Angelo. Kaya ng gabing iyon, habang naliligo si Angelo, kinuha ni Cassandra ang telepono nito at mabilis na nag-install ng isang tracking app na ikinonekta niya sa sarili niyang telepono. Kinabukasan, sinabi ni Angelo na may pupuntahan siyang isang importanteng meeting. Ngunit nang tingnan ni Cassandra ang tracker, hindi ito papunta sa opisina. Papunta ito sa isang residential area na hindi pamilyar sa kanya. Dala ng hinala, sinundan niya ito. Ang GPS ay huminto sa tapat ng isang maliit at medyo luma ng apartment building. Nakita niya ang sasakyan ni Angelo na nakaparada sa labas. Nagtago si Cassandra sa kanyang sasakyan sa kabilang kalsada. Nagmamasid. Para saan ang lugar na ito? Sino ang kanyang pupuntahan? Ilang minuto pa, lumabas si Angelo mula sa gusali. At sa pagkabigla ni Cassandra, hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang babae at isang maliit na batang lalaki. Ang babae ay mukhang pagod, ngunit may pamilyaridad sa paraan ng pagakbay ni Angelo dito. At ang bata ay kamukhang-kamukha ni Angelo. Ang mundo ni Cassandra ay umikot. Ang lalaking ipinagmamalaki niya, ang lalaking ipinagpalit sa isang simpleng may bahay, ang lalaking pinangakuan niya ng lahat, ay isa ring sinungaling. Isang manloloko na may tinatagong pamilya. Hindi ito tungkol sa selos. Ito ay tungkol sa negosyo. Ang kanyang investment, ang kanyang oras, ang kanyang ganda, ang kanyang mga plano ay biglang nanganganib. Kung mayroon siyang ibang pamilya, ibig sabihin may iba siyang pinagkakagastusan. Nahahati ang yaman na inaakala niyang sa kanya lang mapupunta. Ang galit ay pumalit sa pagkabigla, isang malamig at kalkuladong galit. Minaneho niya ang kanyang sasakyan palayo sa lugar na yon. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Tapos na ang pagpapanggap. Kailangan na niyang pabilisin ang lahat. Pumasok siya sa kanyang condo unit at agad na kinuha ang isang burner phone. Nagdial siya ng isang numero. "Hello?" Sabi niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. "Sabihin mo kay Mr. Kailangan na nating makuha ang Nightingale blueprints sa lalong madaling panahon. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa." Samantala, sa war room ng Del Mar Tower, si Elena at David ay nakatutok sa isang malaking screen. Pinag-aaralan ang daloy ng pera na lumalabas sa AS Designs. Ang lahat ng malalaking withdrawal ay napupunta sa mga dummy corporation. Paliwanag ni David, itinuturo ang isang komplikadong diagram. At ang mga korporasyon na yon, lahat ay may koneksyon kay Cassandra. So hindi lang siya basta kabit, sabi ni Elena. Mas bilang isang kumpirmasyon kaysa isang tanong. Kasabwat siya. "O higit pa dyan," sagot ni David. Biglang pumasok ang isa sa kanilang mga tech expert, isang binatang nagngangalang Leo. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Attorney Reyes, Ma'am Elena, may nakuha po kami sa mga email ni Cassandra. May isang naka-encrypt na folder na may pangalang Project Nightingale." Nagkatinginan si Elena at David. "Ito na yon. Nagawa naming i-decrypt ang ilan sa mga files." Pagpapatuloy ni Leo. "Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay mga kopya ng mga preliminary design at structural plans para sa Del Mar Prime Tower, ang susunod na flagship project natin." Natigilan si Elena. Ang proyektong yon ay ang pinakamahalagang legacy ng kanyang ama. Paano niya nakuha ang mga iyon?
Si Angelo, sagot ni David. Ang kanyang boses ay may bigat. Ang AS Designs ang isa sa mga architectural firm na kinuha natin para sa bidding. May access siya sa mga initial drafts. Ginagamit niya ang posisyon niya para ipasa ang mga sikreto ng Delmar Group sa kalaban sa pamamagitan ni Cassandra. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Alena. Ang kabalintunaan. Ang lalaking itinaas niya ay siya palang gumigiba sa pundasyon ng kanyang pamilya. At ang babaeng kinamumuhian niya ay ginagamit din pala si Angelo. Ang manloloko ay niloloko rin. Tumingin si David kay Alena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa sa bigat ng lahat ng impormasyon na ito. Tumayo siya at kumuha ng 2 tasa ng kape. Inabot niya ang isa kay Alena. "This is no longer about a broken heart, Alena," sabi niya sa mahinang boses. "This is about protecting the legacy your father built. Are you ready?" Hinawakan ni Alena ang mainit na tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang mga kamay, nagbibigay ng kakaibang tapang. Tumingin siya kay David. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng apoy. "Matagal na akong handa, David." Bago pa man sila makahigop ng kape, muling pumasok si Leo. Mas apurado pa kaysa kanina. "Sir, Ma'am, nakuha natin. May pinadala kaming regalo kay Angelo sa opisina niya kahapon. Isang mamahaling pen na may kasamang listening device. At may na-record tayong tawag mula sa telepono ni Cassandra. Ngayon lang." Pinindot ni Leo ang play button sa kanyang tablet. Isang malinaw at matinis na boses ang pumuno sa silid. Ang boses ni Cassandra. "Oo, malapit na. Makukuha ko na ang Delmar blueprints. Si Angelo, he's a fool. Madaling mauto." Ang boses ni Cassandra mula sa recording ay naging hudyat. Tapos na ang pangangalap ng ebidensya. Oras na para ihain ang patibong. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Gagamitin nila ang kasakiman ni Angelo at ang pagmamadali ni Cassandra laban sa kanila. Sa pamamagitan ng isang third-party consultant na palihim na nagtatrabaho para kay David, nagpakalat sila ng isang huwad na impormasyon. Isang rumor na magkakaroon ng isang biglaan at top secret na board meeting ang Delmar Group. Ang agenda? Ang final approval para sa Delmar Prime Tower at ang pagpili sa final architectural firm. Ang mananalong firm ay hindi lang makakakuha ng kontrata, kundi pati na rin ng isang malaking cash advance. Ang pain ay inihagis at tulad ng inaasahan, si Cassandra ang unang kumagat. "Narinig mo ba?" sabi niya kay Angelo isang gabi. Ang boses ay puno ng pagkasabik. Ang Delmar Board, magpupulong na sila. "Ito na yon, Angelo. This is our chance. Kailangan mong makuha ang final blueprints. Iyon ang hihingi ni Mr. Z para makuha natin ang bayad." Si Angelo, na desperado nang maibalik ang tiwala ni Cassandra at patunayan ang kanyang halaga, ay hindi nag-isip ng 2 beses. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at impluensya sa loob ng Delmar Group. Mga koneksyong hindi niya alam ay si Alena mismo ang nagbigay sa kanya para makakuha ng imbitasyon sa tinatawag na board meeting. Ang araw ng pagpupulong ay itinakda sa mismong boardroom ng Delmar Tower. Ang gabi, bago ang pagpupulong, hindi mapakali si Alena. Naglalakad-lakad siya sa malawak na terrace ng kanyang hotel suite. Pinagmamasdan ang libu-libong ilaw ng syudad sa ibaba. Ang bawat ilaw ay isang kwento, isang pangarap. Ang syudad na ito, na minsan niyang tinalikuran para sa isang simpleng buhay, ay siya ngayong magiging entablado ng kanyang pagbabalik. May kaba sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito takot. Ito ay ang kaba, bago ang isang malaking laban. Ang katahimikan, bago ang bagyo. Maya-maya, naramdaman niya ang isang presensya sa likod niya, si Marites. Lihim siyang ipinasundo ni Alena para samahan siya sa huling gabi ng kanyang paghahanda.
Hindi ka makatulog, anak? Tanong ng matanda. Inabutan siya ng isang mainit na tasa ng tsaa. Marami lang pong iniisip, manang, sagot ni Alena. Umupo si Marites sa tabi niya. Naalala ko noong una kang dumating sa bahay, kasama si Sir Angelo. Ang saya-saya mo noon. Ang mga mata mo, kumikinang. Sabi ko sa sarili ko, sana ay alagaan kanyang mabuti. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alena. Pero ang buhay ay hindi palaging tulad ng inaasahan. Pagpapatuloy ni Marites, minsan, kailangan muna nating madapa ng todo para matutunan kung paano tumayo ng mas matatag. Hinawakan nito ang kamay ni Alena. Handa ka na para bukas. Matagal ka ng handa. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Alena ang pagkalma ng kanyang puso. Tumingin siya sa syudad at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Ano man ang mangyari bukas, alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na may dalang tensyon. Si Angelo ay maagang nag-asikaso. Pinili ang kanyang pinakamahal na suit, ang kanyang pinakamahal na relos. Hinalikan niya si Cassandra bago umalis. Pagbalik ko, may dala na akong magandang balita para sa atin. Habang nasa biyahe, may ginawa siyang isang huling hakbang. Nag-login siya sa online banking ng kumpanya at inilipat ang natitirang malaking halaga mula sa corporate account papunta sa isang offshore account na matagal na niyang inihanda. Ito ang kanyang safety net, ang kanyang plano para sa pagtakas kung sakali. Pagdating niya sa Del Mar Tower, naghihintay na sa lobby si Cassandra, mukhang isang milyonaryong businesswoman sa kanyang suot na damit. "Let's go get our future," sabi ni Cassandra, kumapit sa braso niya. Sabay silang sumakay sa elevator, paakyat sa penthouse floor kung nasaan ang boardroom. Bawat palapag na kanilang nilalampasan ay nagpapatibay sa kanilang kumpiyansa. Sa opisina ni David, isang palapag sa ibaba, tumunog ang telepono. "Nandito na sila," sabi ng boses mula sa security team. Ibinaba ni David ang telepono at tumingin kay Alena, na nakatayo malapit sa bintana. Nakatanaw sa labas. Nakasuot siya ng isang simple, ngunit eleganteng navy blue power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mukha ay kalmado. Humarap si Alena kay David. "He took the bait. Cassandra is with him," sabi ni David. "They're on their way to the boardroom. It's time." Tumango si Alena. Isang tango lang, ngunit naglalaman ito ng bigat ng lahat ng sakit, lahat ng luha, at lahat ng tapang na kanyang inipon. Oras na. Ang mabibigat na pinto na gawa sa Nara ay bumukas nang walang ingay. Nagbubunyag sa loob ng boardroom. Si Angelo, na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, ay pumasok na tila siya ang may-ari ng lugar. Si Cassandra ay nasa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asam ng kayamanan. Ngunit ang kanilang mga ngiti ay unti-unting naglaho. Ang boardroom ay hindi puno ng mga matatandang miyembro ng board na inaasahan nila. Sa halip, sa mahabang mesa, may 3 tao lamang na nakaupo. Sa gitna ay si Attorney David Reyes na may seryosong mukha. Sa magkabilang gilid niya ay 2 lalaking hindi nila kilala. Kapwa nakasuot ng madilim na suit at may mga matang matatalim. Walang pagkain, walang inumin. Ang hangin ay mabigat sa katahimikan. "Attorney Reyes," nagsalita si Angelo. Sinusubukang itago ang kanyang pagkalito. "Nasaan ang board? Akala ko ay may meeting tayo." Tumayo si David, hindi siya ngumiti. "May meeting nga tayo, Mr. Serrano, pero hindi ito ang meeting na inaakala mo." Bago pa man makasagot si Angelo, ang malaking pinto sa likod nila ay muling bumukas. Lahat sila ay napalingon. Mula sa liwanag ng pasilyo, isang figura ang humakbang papasok. Isang babae na nakasuot ng navy blue power suit. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Ang kanyang mukha ay kalmado, pamilyar. Ngunit may isang bagay na lubos na nagbago.
Ang babaeng yon ay si Elena. Ang paghinga ni Angelo ay tila nahinto. Ang kanyang utak ay sinusubukang iproseso ang imposible. Si Elena? Dito? Nakasuot ng ganyan? Anong ginagawa niya dito? Si Cassandra naman ay napatingin lang. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong paghamak. Ano to? Isang desperadong pagtatangka para guluhin ang meeting, Elena? Hindi pinansin ni Elena ang tanong ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Angelo, na nakatayo pa rin na parang isang estatwa. Naglakad siya ng diretso papunta sa pinakakabisera ng mesa, ang upuan na para lamang sa chairman of the board, ang upuang kasalukuyang inuupuan ni Angelo. Huminto siya sa harap nito. "Good morning, Angelo," sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "I believe you're in my seat." Isang sampal na walang kamay. Bawat salita ay tumama kay Angelo ng may puwersa. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang lumalagong takot. Si David ay lumapit sa malaking screen sa dingding at pinindot ang isang button sa remote control. Ang screen ay umilaw, nagpapakita ng logo ng Del Mar Group. "Let's start this meeting with the first item on the agenda," sabi ni Elena. Ang kanyang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Angelo. A review of the company's true ownership. Isang organizational chart ang lumitaw sa screen. Sa pinakatuktok, sa ilalim ng larawan ng yumaong Don Ricardo Del Mar, may isang kahon na may nakasulat na pangalan. Elena Del Mar Sol Hair, majority shareholder and chairman of the board. Ang kulay sa mukha ni Angelo ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, lumilipat mula sa screen pabalik kay Elena na para bang nakakita siya ng isang multo. Ang babaeng minamaliit niya. Ang babaeng tinawag niyang simple. Ang babaeng ipinahiya niya. Ay ang may-ari ng lahat ng ito, siya. Siya si Del Mar. Ang pagkaunawang yon ay bumagsak sa kanya na parang isang pader na ladrilyo. Bumagsak siya pabalik sa upuan, hindi dahil sa pag-upo, kundi dahil ang kanyang mga binti ay biglang nawalan ng lakas para suportahan ang bigat ng katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay nabasag ng isang tawa. Isang tawang pilit at puno ng nerbiyos. Galing iyon kay Cassandra. "This is a joke, right?" sabi niya, tumitingin sa paligid na para bang naghahanap ng isang taong sasang-ayon sa kanya. "Isang masamang biro. Pinlano mo ito, Elena, para lang sirain ang araw namin." Hindi sumagot si Elena. Sa halip tumango siya kay David. Pinindot muli ni David ang remote. Ang organizational chart ay nawala at napalitan ito ng mga kopya ng bank statements, mga transfer slip at mga corporate account ledgers. Ang bawat transaksyon ay naka-highlight ng pula na nagpapakita ng malinaw na landas ng pera mula sa AS Designs papunta sa mga dummy corporation na konektado kay Cassandra. "Project Nightingale," sabi ni Elena. Ang boses niya ay malamig na parang yelo. Isang proyektong idinisenyo para ipagkanulo hindi lang ang asawa mo, kundi pati na rin ang kumpanyang bumuhay sa'yo. Nagpapanik si Cassandra. "Wala akong alam dyan. Kasinungalingan yan. Si Angelo ang may kontrol sa lahat ng pera." "Talaga ba?" tanong ni Elena. Isang audio file ang sunod na pinatugtog ni David. Ang boses ni Cassandra ay pumuno sa silid, malinaw at hindi maikakaila. "Oo, malapit na. Makukuha ko na ang Del Mar blueprints. Si Angelo, he's a fool, madaling mauto." Ang mukha ni Cassandra ay naging kasing puti ng papel. Tumingin siya kay Angelo, naghahanap ng tulong, ngunit si Angelo ay nakatitig lang sa kawalan. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Sinubukan ni Cassandra na tumayo at umalis. "I need my lawyer." "Please, sit down, Miss Villanueva," sabi ng isa sa mga lalaking kasama ni David. Inilabas nito ang kanyang ID. "NBI Cybercrime Division. Matagal ka na naming minamanmanan, pati na rin ang amo mong si Mr. Z." Napaupo pabalik si Cassandra. Ang lahat ng tapang ay nawala na sa kanyang katawan.
Tapos na ang laro. Ngayon, ang lahat ng atensyon ay bumalik kay Angelo. Dahan-dahang tumayo si Alena mula sa kanyang upuan at naglakad papunta sa harap ng nakatulalang asawa. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat sa sahig na marmol. Huminto siya sa harap niya. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na kalungkutan. "Bakit, Angelo?" tanong niya sa mahinang boses. "Lahat naman ay ibinigay ko sa'yo. Ang pagmamahal ko, ang tiwala ko. Itinayo kita. Bakit mo ako sinira?" Sa wakas, nag-angat ng tingin si Angelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng isang talunang tao. "Hindi ko alam," bulong niya. "Ang pera, ang kapangyarihan. Nabura nito ang lahat. Patawarin mo ako, Alena. Mahal, patawarin mo ako." Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Alena. "Huli na para dyan." Nagbigay siya ng huling senyas kay David. Ang huling alas. Inilapag ni David sa mesa ang isang huling dokumento. Isang pamilyar na medical bill. "Ang nanay mo," sabi ni Alena. Ang boses niya ay naglalaman ng bigat ng lahat ng kanyang sakripisyo. "Noong mga panahong halos mamatay na siya dahil wala kang pera, sino sa tingin mo ang nagligtas sa kanya?" Tumingin si Angelo sa papel. Nakita niya ang pangalan ng foundation. Nakita niya ang halaga. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng mga kasinungalingan at pagtataksil, ang katotohanan, ang pinakamasakit na katotohanan, ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Ang babaeng ipinahiya niya. Ang babaeng dinurog niya. Ang babaeng itinapon niya na parang basura. Ang siyang dahilan kung bakit humihinga pa ang kanyang ina. Ang bigat ng utang na loob ay isang bagay na hindi niya kayang bayaran. Hindi na niya nakayanan. Lumuhod si Angelo sa sahig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng kanyang pagkatalo. Wala na siyang mukhang maihaharap. Wala na siyang maipaglalaban. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Paano? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Lumapit sila kay Angelo, na nakaluhod pa rin. "Angelo Serrano, you are under arrest for corporate fraud and embezzlement." Ang malamig na tunog ng pag-click ng posas sa kanyang mga pulso, ang huling tunog na narinig, bago siya tuluyang binuhat patayo at inilabas ng silid. Ang pag-aresto kay Angelo Serrano ay naging headline sa lahat ng business news sa loob ng isang linggo. Ang iskandalo ng AS Designs, ang pagtataksil, ang biglaang paglitaw ng misteryosang tagapagmana ng Delmar Group, lahat ay naging usap-usapan. Ngunit tulad ng lahat ng balita, unti-unti rin itong humupa at napalitan ng mga bagong kwento. Lumipas ang ilang buwan. Ang taglagas ay napalitan ng malamig na simoy ng Pasko. Sa ilalim ng pamumuno ni Alena, ang Delmar Group ay mabilis na nakabangon mula sa pinsalang dulot ng iskandalo. Ginamit niya ang kanyang talino at ang mga aral na natutunan niya sa pamumuhay ng simple para pamunuan ang kumpanya ng may puso at integridad. Ipinakita niya sa mundo ng korporasyon na ang kapangyarihan ay hindi kailangang maging marumi. Si Angelo ay nilitis at napatunayang nagkasala. Hinatulan siya ng maraming taon sa bilangguan. Si Cassandra naman, para mapagaan ang kanyang sentensya, ay nakipagtulungan sa mga awtoridad. Isiniwalat niya ang lahat tungkol kay Mr. Z at sa buong network nito na humantong sa pagbagsak ng isang malaking sindikato ng corporate espionage. Isang hapon, habang abala si Alena sa pag-aasikaso ng mga papeles sa kanyang opisina, pumasok ang kanyang sekretarya. "Ma'am, may bisita po kayo." Mula sa pinto, pumasok si Aling Eliana. Mas payat ito ngayon, ngunit meron ng kapayapaan sa kanyang mga mata. Tumayo si Alena at sinalubong ang matanda ng isang mahigpit na yakap. "Pinuntahan ko siya sa kulungan noong isang linggo," sabi ni Aling Eliana habang nakaupo sila. "Humihingi siya ng tawad sa akin, sa'yo.
Sa lahat, tumangulang si Alena. Pero alam mo anak, pagpapatuloy ng matanda, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Para iyon sa atin. Para makalaya tayo. Tumingin siya sa mga mata ni Alena. Sana balang araw, mapatawad mo rin siya para sa sarili mong kapayapaan. Pagkaalis ni Aling Eliana, naiwang nag-iisip si Alena. Kapayapaan. Matagal na rin mula nang huli niyang naramdaman iyon. Nang mga sumunod na araw, isang desisyon ang kanyang ginawa. Ang bahay na minsan nilang pinagsaluhan ni Angelo, ibinenta niya. Ngunit ang lahat ng pinagbentahan, ipinadala niya sa isang trust fund para sa pangalawang pamilya ni Angelo, para sa babae at lalo na para sa batang walang kasalanan. Iyon ang kanyang paraan ng pagsasara ng pinto sa nakaraan. Nakatayo si Alena ngayon sa loob ng kanyang opisina, ang dating opisina ng kanyang ama. Ang buong dingding na salamin ay nagpapakita ng tanawin ng syudad na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. May kumatok sa pinto. Pumasok si Marites. Dala ang isang tasa ng tsa, tulad ng lagi niyang ginagawa tuwing hapon. Hindi na siya kasambahay. Kinuha siya ni Alena bilang personal assistant at katiwala. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak, sabi ni Marites. Ngumiti si Alena. Iniisip ko lang po kung gaano nakalayo ang narating ko. Inilapag ni Marites ang tsaa sa mesa at tumayo sa tabi ni Alena, nakatingin din sa syudad. Nakatayo ka lang kung saan ka nararapat, Alena. Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng pagmamalaki. Welcome home, Mama Lena. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Alena ang isang bagay na matagal nang nawawala. Ang pakiramdam ng pagiging buo. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit para umuwi, may iniabot sa kanya ang sekretarya, isang sulat. Ang selyo ng post office ay mula sa National Penitentiary. Ang sulat kamay sa sobre ay pamilyar. Galing yon kay Angelo. Hinawakan ni Alena ang sulat. Ang isang bahagi niya ay gustong malaman kung ano ang nilalaman nito. Mga paliwanag, pagsisisi o mga panunumbat. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay nag-aalangan. Kailangan pa ba niya ito? Kailangan pa ba niyang marinig ang boses mula sa isang nakaraang puno ng sakit? Dala ang sulat? Umuwi siya. Ang sobre ay nanatili sa kanyang mesa. Hindi pa nabubuksan. Isang taon ang lumipas. Ang pangalang Alena Del Mar ay hindi na lamang isang misteryo, kundi isang simbolo ng katatagan at integridad sa mundo ng negosyo. Ang Del Mar Prime Tower na minsan nang nanganib ay matayog nang nakatayo ngayon, isang testamento sa kanyang pamumuno. Isang malamig na gabi ng Disyembre, nagpasya si Alena na maglakad-lakad sa isang parke na malapit sa kanyang bagong kondominium. Ang hangin ay puno ng tunog ng mga nangangaroling at ang amoy ng bibingka at puto-bumbong. Sa kanyang kamay, hawak niya ang sulat ni Angelo. Sa loob ng isang taon, nanatili itong hindi nabubuksan sa kanyang drawer. Isang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Umupo siya sa isang bakanting bench sa ilalim ng isang puno na napapalibutan ng mga kumukutitap na Christmas lights. Tinitigan niya ang sobre. Ano pa nga ba ang sasabihin nito na hindi pa niya alam? Ang mga salita ng pagsisisi ba nito ay maghihilom sa mga sugat na iniwan nito? Ang mga paliwanag ba nito ay mabubura ang mga gabing umiyak siya ng mag-isa? Hindi. Ang pagpapatawad, tulad ng sinabi ni Aling Eliana, ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo. Ito ay para sa sarili mo. At napagtanto ni Alena na napatawad na niya si Angelo. Hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya mula sa bigat ng galit. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Hindi ito nangangahulugan ng pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Ang pagpapatawad ay ang pagtanggap na ang isang kabanata ng buhay mo ay tapos na. Dahan-dahan, sa paraang solemne, pinunit niya ang sobre sa gitna.
nang hindi binabasa ang nilalaman. Pagkatapos ay pinunit niya itong muli at muli, hanggang sa ang mga piraso ng papel ay maliliit na lamang na parang confetti. Tumayo siya at hinayaan ang mga ito na liparin ng hangin, kasama ng mga tuyong dahon, nawawala sa kadiliman ng gabi. Sa paglipad ng mga piraso ng papel, naramdaman ni Alena ang isang huling bigat na umalis sa kanyang dibdib. Tapos na. Talagang tapos na. Kinabukasan, inilunsad ng Delmar Group ang bago nitong foundation, ang Elisa Foundation, ipinangalan sa kanyang ina. Isang foundation na nakatuon sa pagbibigay ng legal at financial na tulong sa mga babaeng iniwan at inabuso. Tinutulungan silang bumangon at magsimulang muli. Sa araw ng paglulunsad, habang nagsasalita siya sa entablado, nakita niya sa audience si Aling Eliana at si Marites, kapwa lumuluha sa pagmamalaki. Pagkatapos ng event, habang naglalakad siya sa lobby, napadaan siya sa isang batang mag-asawa na masayang nagtatawanan, magkahawak ang kamay. 1 taon na ang nakalipas, ang tanawing iyon ay marahil magdudulot ng kirot sa kanyang puso. Ngunit ngayon, wala siyang naramdaman, kundi isang maliit na ngiti. Ngumiti siya para sa kanilang kaligayahan. Nagpatuloy siya sa paglalakad, papalabas sa gusali, patungo sa naghihintay na sasakyan. Nag-iisa, ngunit hindi malungkot. Buo, ngunit hindi nangangailangan ng iba para kumumpleto sa kanya. Natagpuan na ni Alena Delmar ang pinakadakila at pinakatapat na pag-ibig sa lahat. Ang pag-ibig para sa kanyang sarili. At sa pagkakataong ito, iyon ay higit pa sa sapat.